Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Miguel love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbalik sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito ho, mga ka-action, no, pag-usapan lang ho natin itong regarding sa naging pahayag, no. Bago pa lang po ito, mga ka-action, na pahayag ni Senator Amy Marcos. Hindi ko alam kung ang naniniwala pa dito kay Senate Amy Marcos at kung mapanood ito at matapos nila mapanood itong naging pahayag, kung ibuboto pa ba ito si Senator Amy Marcos. Eto ho, mga ka-action, mga kakamping. Ito yung sinasabi ko ho sa inyo na kailangan na ho talaga natin pumili ng may malasakit at kaya ipaglaban ang lahat ng problema na kinakaharap ng bansa natin. Yun po ang ina-advise natin lagi sa ating mga kababayan, na suriin ng mabuti itong mga dati na nasubok na sa serbisyo at wala namang gaanong nagawa sa kanilang pagiging public servant. Alisin na ho natin sila, palitan na ho natin sila ng dating mga senador na subok na ang husay sa kanilang pagiging public servant. So ito ho, mga ka-action, panoorin po muna natin ito, ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Kapapasok lang po nito, no? Hindi pa fresh na fresh. Bigla lang ako nung umpisa sa sinabi ko talaga lalabanan ko yung hanggang dulo. Pero ang ibig ko sabihin doon, hindi lalabanan dahil kaibigan o kapatid. Lalabanan ko kasi ayoko ng gulo. Ayoko rin ng destabilization, ng revolutionary government. Ayoko ng bongbong resign. Ayoko ng ICC. Ano mang gulo, ayoko. Dahil ang hirap-hirap na ng buhay, pwede ba? Bumalik na tayo sa totoong problema ng tao. Ayan po. Ang sabi niya, lalabanan niya. Ang tinutukoy niya na lalabanan, yung ano siguro yan, yung pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ayaw niya daw ng gulo. Bumalik na daw tayo sa pinaka-problema ng taong bayan. Diba? Ayaw niya ng ICC. Ayaw niya ng bongbong resign. Okay. Dito ho tayo, mga ka-action, mga kakamping, no? So, ako naman, kumbaga ako naman, mga ka-action, kung may panawagan kasi, mga ka-action, na resign all, yan, tanong nga natin dito, sinong uupo kung pagpa-resignin natin lahat? Di ba? Tanong ko nga sa inyo, kasi may panawagan na resign all, kung magsi-resign yan, sinong uupo? Ito, ayaw niyang ICC. So, ibig sabihin, maliwanag na ito si Senator Amy Marcos is total din talaga siya sa ICC. Sino ba ang inaano ng ICC? Mga Duterte. Di ba? Total din siya sa impeachment. Sigurado ho natin, mga ka-action, na kung bumalik ito si Senate Amy, isa din po yan sa haharang. At isa din po yan sa hindi pipirma. Sigurado ho yan, mga ka-action. Di ba? Kasi kung pag-resigning si Mr. President, sinong papalit? Si Vice President? Abay, wag na, oy. Di ba? Ngayon pa nga lang, kung ano-ano nang pinapakita na mga minsan bad attitude ni Vice President, tapos yan ang papalit kay Mr. President Bongbong Marcos. Oh my God. Wag naman sana. Eto na ho, mga ka-action, mga kakamping. Ituloy po natin ito. Ng presyo ng bigas at gasolina, bumalik tayo sa kakulangan ng trabaho, bumalik tayo sa kapalpakan ng ayuda at pangangailangan ng tunay na tulong. Alam mo, Senate Amy Marcos, kung talagang mahal mo ang bansa o mahal mo ang bawat Pilipino, dapat pag-usapan nga ho, dapat ang accountability. Dapat kayo bilang isang senador, bilang mambabatas, gumagawa ng batas, nagpapa-implement ng batas, nagbabasa ng batas. Dapat bilang kayo isang public servant at isa sa mga mataas na opisyal, kayo po ang tumulong sa gobyerno na
kung paano masolusyonan. Hindi nyo dapat hindi nyo dapat isang tabi itong problema ng bansa natin. Dahil ito ang part na nagpapahirap sa bansa natin, itong mga opisyal na gumagawa ng katiwalian, sabihin na natin. Ito yung isa sa mga nagpapahirap. Dapat dito sa mga opisyal na to is may accountability ho talaga, Senate Amy Marcos. Kung ayaw mo pala ng gulo, huwag ka na pong tuloy magtakbo. Di ba? Kaya nga may accountability para mabawasan ang kaguluhan. Kaya nga may accountability para mabawasan ang kahirapan. Kung ganun lang ho ang prinsipyo nyo, ayaw nyo pala ng mga ganun, tapos hinaharang nyo, kayo naman mismo, nanonood ng mga investigasyon sa Kongreso, so, para sa'yo pa rin, parang wala lang pala sa'yo, parang hindi lang pala ito mahalaga para sa'yo. Paano ho tayo magkakaisa? Diba? Paano po tayo uunlad kung walang accountability? Ayan po mga ka-action tuloy. Lalabanan. Ano po yung action na gagawin po ninyo? Well, ibig ko sabihin na ayokong sumapi at tututulan ko lahat ng gulo. Ayoko nang magulo. Talagang para sa akin, aksaya ng panahon, aksaya ng pera, aksaya ng lakas. Dahil mauubos ang energy natin sa banatan ng banatan. Tapos may mapapala ba tayo dyan? Dadami ba yung pagkain? Mumura ba ang presyo? Magkakaroon. Ayan. Yan talaga ang mga... Hindi talaga ako sang-ayon sa pahayag na ito ni Senate Amy Marcos. Ayaw mo pala ng gulo. Ayaw mong maubos ang energy mo. Di wag ka nang tumakbo ulit. Kaya nga ho, ikaw naging public servant dahil gusto mo magserbisyo sa taong bayan, tapos itong sasabihin mo, ayaw mo pala ng gulo, ayaw mo maubos ang lakas mo. Aksaya ng panahon, aksaya ng pera, okay lang na mag-aksaya ng pera. Basta ginagamit itong pera na to sa mga taong iniimbestigahan para malaman ang katotohanan. Kaysa ba naman naggumastos ng pera na wala namang sapat na detalye, sapat na resibo. Mas maganda nga ho yan. Gumastos man ang gobyerno, total pera naman yan ng mga tax evader ng taong bayan. Natural lang po yan. Walang problema sa amin. At least nakikita ho namin kung saan pumupunta ang pera. Diyan, napupunta dyan sa iniimbestigahan at nalaman ang katotohanan. Di ba? Ayaw mo palang mapagod ka, di wag ka nang tumakbo ulit. Kayo, sa mga naniniwala dito kay Senate Amy Marcos, pabor ba kayo sa sinasabi niya? Kaya isip-isip, mga ka-action, mga kakamping, at sa lahat natin ng mga viewers. Karoon ba ng trabaho yung mga kabataan? Wala naman eh. Kaya para sa akin, wasting time. Lalabanan ko, hindi ko naman sinasabing hindi ko pakikinggan, hindi ko gagampanan ng papel ko. Kundi ang ibig ko lamang sabihin, kung may gulo, iwas na ako dyan. Nakailang EDSA na sa buhay ko, utang na loob. At nakaisang ilang kudeta na rin. Ayoko na. Tama na yung ganun. Tumanda na tayo sa ganyan. Wala naman tayong napala. Hindi naman tayo umunlad. Abay, tutukan na natin yung tunay na problema ng bansa. Paano nga ho uunlad ang bansa natin kung may mga tao o may mga ilan sa mga opisyal na walang pakundangan sa paggastos ng pera ng bayan? Hindi naman po natin nila lahat ha. Yung mga naiimbestigahan lang. Senate Amy, kung ayaw mo naman ng gulo, sabi ko nga, huwag ka nang tumakbo ulit. Total, ngayon pa lang, ikaw na mismo ang nangungumpanya para mailaglag ka. Kumbaga, laglag ka na sa pagkasenador. Ikaw lang mismo gumagawa ng way para yung itong mga natitirang hinahangaan ka is madismaya sa'yo.
Kaya hindi mo masisisi ang tao kung ikaw ay matalo itong darating na May 12 elections. How about yung accountability? These are legal mechanisms. Well, that will have to be presented, and it will rise and fall on the weight of the evidence presented. Given your friendship and closeness with Sarah, can you still promise to object it? Of course, I don't see any issues there. Every day in the Senate, there are friends who are hauled in. There are many allies who get into trouble and get investigated. Araw-araw naming trabaho yan. Sa ebidensya, tulad ng lahat ng mga huwes. Yan lang po mga ka-action ha, ang kanyang naging mensahe kaninang araw. Good luck na lang Senator Amy Marcos, pero I'm sorry to see, hindi po ako sang-ayon sa sinasabi mong ayaw mo ng gulo, aksaya sa oras, aksaya sa pera, mauubos ang energy. Para sa akin, huwag ka nang tumakbo dahil ayaw mo palang ganitong magulo. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.